think I did mention this several times during some hearings when I attended sa public services. Now, under my watch, I'll make sure na ito po ay ma-implement come what may by hook or by crook. Otherwise, araw-araw kitang patatawagin dito sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes. Why? Going abroad. Noong po huli natin na tinalakay po natin noong huling hearing, binanggit niya po niya yan. Yes. Nag-start po kami kagad, nagpalagay na po kami ng mga security dun sa mga entrances po ng GenAv. Gaya na sinabi. No sir, I don't need CCTV. Yes, that's helpful. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad na gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating yung CIQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Walang gadget. Ang gamit, cellphone namang, Viber. Titingnan, pakicheck na ito kung itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay, go. Opo. Walang CCTV. Hindi sila dadaan sa CCTV. So that's why I'm telling you, I want a processing center. Araw-araw kita patatawagin dito pag hindi ito natupad by end of the year or at least next year. That processing center, dadaan din sa butas ng karayom lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa, especially out of the country, using private or chartered airplane. Maliban na lang of course sa mga dignitaries, ibang usapan yan. Pero kung mga taong lalabas ng bansa natin using chartered planes, gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. How do we know if Grace Go nakatakas na? I think I've heard nakatakas siya using that system na ginamit ko. So, ito po ang mangyayari. Grace Go and all, Alice Go. And all other blacklisted personalities. Mamaya explain ko sa inyo paano nakatakas. Yeah. O so bakit? Kailan po tayo magkakaroon ng processing center? Ito po ang pinaplano na po namin. Come September 14 po, ay turn over na po namin yung GenAv sa bagong concessionaire po natin. At sino po yun? At ito po yung NNIC, yung New Area Infra Corporation, which is composed of San Miguel and Incheon Airport. Nabanggit na po namin doon sa security group nila itong pong issue na ito. Okay. At gagawa po sila ng paraan. At pinag-uusapan na sa lokoyan po namin yung paano namin i-restrictuhan po yung mga entrances sa GenAv area. So habang pinaplano ninyo paano makaset up ng processing center, pinag-usapan niyo paano istiktuhan. Sige nga po, pakibanggit sa akin paano niyo po istiktuhan for the meantime. Ibabanggit ko na po sa Miguel o sa NNIC. Yung po mismo, even while we speak siguro, mamaya may nakaredy ng private plane dyan, papunta ng Hong Kong, papuntang Japan, papuntang China, Indonesia, etc. So pansamantala, ano po yung in place nyo na istiktuhan? Sabi nyo nga po. Mula po nung nag-usap po tayo, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga maigpit na po. At chinecheck na po yung mga passes na pumapasok. So, security guards. Yun po. Okay, ano po yung checking ginagawa po ng security guard? Yung security guard po yan is composed of the Airport Police Department. Okay. And that is backed up by the Philippine National Police. Okay, ano pong klaseng pag-stick itong ginagawa ng mga security guards? Tinitingnan po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa General Aviation Area. Okay. That's one. Yung kanilang mga gamit, chinecheck ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? Sa masamang palad po ay hindi pa po namin umaabot exactly, sa kasamang palad hindi. So ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba,
at kung ano pang mga kontrabando kaya niyang ipuslit. Ginto, pera. Opo. Yes, sir. So, guys, we will have to discuss this very, very thoroughly. Very, very thoroughly. Yes, sir. How thoroughly would it be, sir? Well, definitely po, when we turn over the aviation, Keep saying we turn over. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan na kayo nagkulang. I want it now. yes, sir. So, ang gagawin po So namin, tell me something na gusto ko effective immediately as in now o yesterday pa dapat na meron na talagang pag-istikto to make sure na itong mga pasahero sa mga chartered airlines o chartered planes ay nakakapkapan na inspeksyon yung kanilang mga gamit para hindi sila makapagpuslit ng kontrabando. opo, sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon, ay karamihan po, kung hindi po sana isasama ng loob. Hindi ko sasama ng loob. Hindi alam ko po. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga medyo mga VIPs po natin nasa gobyerno po. VIP sa gobyerno. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. Well, anyway, Anong pangalan po itong mga taga-gobyerno? Go ahead, mention their names. ibabanggit ko po sa inyo. Bigyan niyo po sa aking listahan kung natatakot kayo. Hindi naman po. It shouldn't be kasi lalo itong mga taga-gobyerno, niluklok sila ng taong bayan tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila, dumadaan sa proseso, dumadaan sa butas na kalayom tapos itong mga niluklok na mga ordinaryong tao, ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no. It shouldn't be that way. Anyway po, we will have to review again po immediately yung mga sinasabi po nyo at isa-center na po namin. Kaya nga sa sir, so give me a game plan. Paano niyo po Yes, sir. gagawin yon? I Yes, want sir. to hear it now. I want the public to hear it. Ano po yung plano para masiguro kasama din po sa national security yan. Yung sinasabi nga kanina para hindi makalabas-masok ang mga taong blacklisted, ang mga criminal whether domestic or foreign in and out of the country gamit ang ating mga airport through chartered airplanes or private airplanes. Dalawang gate po yung ating National security itong pinag-usapan natin. Yes, sir. Dalawang gate po ang ating binababantayan mo ngayon. Yung tinatawag natin yung Delta Gate at saka tinatawag natin yung kabilang gate doon sa may bandang southern part doon ng gate. Kaya ngayon ang gagawin po namin ngayon is itatayo na po namin yung processing center. Okay. Ang customs po naka-ready po mag-deploy ng mobile na pang-x-ray po No, nila. gusto ko po yung processing center dahil one, Yes, sir. parang katulad ng sa regular Yes, sir. passengers. Yes, sir. Magkakaroon ng processing center para i-check sila, i-x-ray yung kanilang mga gamit, and then two, dadaan din sila sa isang immigration booth, Yes, sir. di ba? Opo. Para ma-check yung kanilang records, yung kanilang passport, mga dokumento, biometrics and all, and with CCTV camera. Ganun ang gusto ko po mangyari. Opo. Diba? Opo. And then customs, x-ray yung kanilang mga gamit para matingnan kung ano laman ng mga kanilang gamit. Malay natin, pinupuslit na pala dyan. Droga, baril, granada. Magdi-deploy po ang mobile x-rays po ang customs. That's one. And when that's going to happen, sir? Well, we can tell them anytime po. Naka-ready naman No, po not sila. anytime today, sana kung pwede. We'll have to coordinate. Kasi araw-araw pala, marami nakakapuslit. Yes. Tama, sir? Tama po. Yan kasi, sir, matagal ko na sinabi, last year pa, walang kumikilos. Now, I'm telling you, under my watch, bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, araw-araw kitang patatawagin dito. Maniwala ka sa hindi. Kahit na Biyernes, hanggang Biyernes patatawag kita rito, sir.